Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay, taga-pakinig. So, salamat po sa Diyos at tayo po ay muling makakapag-aral ng salita po ng Panginoon. So, pasensya na po, na-late. Gawa po nang nagka-problema ang ating pong signal, mga minamahal. So, ngayong gabi po ay tayo po ay muling mag-aral ng salita po ng Panginoon. At atin pong muling tunghayan yung atin pong patuloy na pinag-aaralan is yun pong paglagong buhay espiritual. So kaya po ay niyo pong samahan upang tayo alalahanan sa mga katotohanan na ipinaalam sa atin po ng salita po ng Panginoon. Kaya ako po ay niyo pong muling samahan upang tayo po ay muling makapag-aral ng salita po ng Diyos. Yan, nais ko na po. So yan po, at atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Joshua chapter 1 verse 8. Muli po tayong tutunghay din sa aklat po ni Josue. Sa aklat po ng Josue, kabanata 1, versikulo 8. Yan ho. So muli niyo po akong samahan at tayo po ay muling mag-aaral salita po ng Panginoon. At nawa po tayo ay pagpalain. So sabi po ng talata, ako munang babasahin bago po tayo manalangin. Sabi po dito, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good succeed." Yan po yung sabi ng salita po ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin sa ating pong pag-uumpisa, ating pong buksan sa ating pong pananalangin. Mapagpala namin Diyos, muli po ay salamat po sa inyo pong biyaya na kami po ay muling makakapag-aral ng pong salita. Muli, Panginoon Diyos, ay buksan niyo po ang aming pong kamalayan, kaisipan espiritual, matang espiritual, upang makita at maunawaan po namin yung mga katotohanan na binababatid po ng inyong pong salita. Ngayong gabi po ay samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Hinihingi po namin ang inyong pong pagkilos sa amin pong kalagitnaan ngayong gabi. At kayo po magpala sa inyong abal lingkod. Nawa po, Panginoon Diyos, ay inyo po akong gamiting kasangkapan upang maipahayag ng may katotohanan, Panginoon Diyos, ang inyong pong salita. Bigyan niyo po akong mayamang karunungan. At nawa po, O Diyos, kayo po ang magsalita ngayong gabi. Ako po inyong ilagay sa inyong pong likuran upang ang inyong pong mayamang biyaya ay sumagana, Panginoon Diyos. Patawad po sa mga kulangan, kalabisan na inyong pong nasumpungan din sa aming mga buhay. Patuloy po kami nagpapalinis sa banal na dugo ng Panginoong Jesus. At nawa po, Panginoong Diyos, ay ariin niyo pa rin po kami ganap, Panginoong Diyos. Salamat po at pagpalain niyo po nawa bawat makikinig. Bigyan mong sasalita po, bigyan ng karunungan. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so mapagpalang gabi pong muli. So ngayon po ay muli natin tunghayan ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Doon po pa rin tayo sa mag-aaral sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So yung ating pong pinag-aralan nung nakaraang Thursday is yun pong doon po tayo kumuha sa aklat ng Ezra. Doon po sa aklat ng Ezra, ang sabi po sa aklat ng Ezra, akin po munang babasahin sa inyo upang atin pong i-recall yung atin pong pinag-aralan yung nakaraang Thursday, yung minamahal. Ang sabi po dito ng talata ay as our introduction, ang sabi po dito sa Ezra chapter 7 verse 10, ang sabi po dito, "For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord." Yan po yung sabi ng talata. Prepare his heart to seek the law of the Lord. So kinakailangan natin ng preparation sa salita po ng Diyos. Hindi kumbaga ay sa pagbabasa o sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi kumbaga ay babasahin na lamang natin, kundi kinakailangan natin ihanda yung ating puso't isipan upang maunawaan natin yung ipinababatid ng Diyos sa ating buhay. Sabi po dito, prepared his heart to seek the law of the Lord and do it. Yan. So, kinakailangan natin maging handa sa pagtanggap ng salita ng Diyos
At kailangan natin pong gawin ito. And sabi po, and to teach in Israel the statute and judgment. So, yun po yung ating pong pinag-aralan. So, ang sabi po dito, prepared heart to do the word, passive heart to the word, dahil pagka ikaw ay, kumbaga, ay matigas sa salita ng Diyos, ay hindi mo tatanggapin ng maayos, hindi mo matatanggap ng maayos yung katotohanan ng salita po ng Diyos. Passive heart means receptive. So, receptive ka. Ano pa diyan sabi? Passionate heart to the word. Passionate heart. Pag sinabing passion is ito po yung mayroon kang masidhing pagnanasa na magawa mo ito. Ano pa sabi po diyan? Ito po yung provision of God when we obeying the word and praising God. So, yun po yung atin po pinag-aralan nung nakaraang Thursday, mga minamahal. So, ngayong gabi ay atin pong muling pag-aralan ang salita po ng Diyos. Sabi nga po dito as our introduction, in either us to be a matured Christian, sabi po, kinakailangan nating gawin ang katotohanan atin pong napapakinggan upang tayo lumago. Yan po yung sabi. At hindi mahila ng mundo na ito. Ang dahilan ng ating pag-ukok, pag sinabi kong pag-ukok, ito po yung sa halip na kumbaga is yung dapat ikaw lumalago, parang ganito po, ikaw ay bata, elementary, dapat high school ka, nag-iiba yung iyong kumbaga ay pananaw sa buhay, lumalago ka. Bilang ikay binata na, nag-iisip ka na ng mga bagay na hindi pang bata. Lalo na po pag ikaw ay meron ng pamilya, hindi pa rin yung ang isip mo, grade mo, naglalaro ka pa rin diyan sa karsada ng tumbang preso, ay iba pula ang, yun ho ay pang bata pa lang, hindi na po tayo katulad nung bata pa. Halimbawa tayo po ay edad 30 na o 25 years old na. Kinakailangan po nating lumago sa atin pong kaisipan, bilang tayo po ay tumatanda. So, ganun din po sa atin pong buhay upang hindi tayo spiritual. Pag hindi natin ginawa ang mga katotohanan ito, kaya kinakailangan gawin natin ito. So, pagka hindi natin ginawa yung mga katotohanan na atin pong napapakinggan, ay hindi ho talaga tayo lalago. Wag ho kayong umasa na tayo po ay lalago pagka ho tayo po bilang tayo po yung nagbabasa, lalo po sa mga mananampalataya ng Diyos. Kung tayo po talaga yung nagbabasa ng salita ng Diyos, kinakailangan po nating i-apply. Sabi nga, and do it. Sabi po ng talata. So ngayon, ating pong pag-aralan, so ano po yung dito po sa tagpo po ito, lagi po namin, sa mga mananampalataya po ng Diyos, ay atin po nang nababasa ito, mga minamahal. So Joshua chapter 1 verse 8, familiar na chapter na po ito sa atin. Itong book na ito, familiar na po sa atin, sa mga mananampalataya ng Diyos, ay palagi po natin pong nabubuksan ito pong Joshua chapter 1 verse 8. Ngunit may mga katotohanan po na dapat tayong isaalang-alang or malaman upang may apply po natin sa ating buhay. So sabi nga po, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good succeed. Yan po yung sabi ng talata. So, ating pong tingnan yung mga katotohanang sinasabi po ng talata. Unang katotohanan na sinasabi po dito is yung pong sa verse 1. Atin po munang basahin dito. Hanggang 7. Inyong matamang subaybayan, akin pong babasahin. Ang sabi po ng talata, nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue, na anak ni Nun, na taga-pangasiwa ni Moises, na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y magtindig ka. Tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Verse 2, bawat dakong
tutungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa iyo. Gaya ng sinalita ko kay Moises mula sa ilang at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, buong lupain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging iyong hangganan. Verse 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ipababayaan kita. Verse 6, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipapamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabubuting kawakasan saan ka man kumaroon. So, unang katotohanan na atin pong aaralin o unang katotohanan na sinasabi po dito, para po tayo ay makalakad, with nakasama po ang Diyos, is kinakailangan po natin yung guidance, yung guide by the word, guided by the word. Hindi word, yung salita po ng Diyos. Guided, kinakailangan po tayong gabay. Kinakailangan po na tayo po ay laging ang salita po ng Diyos ang ating pong gabay sa ating pong buhay. Dahil pag walang salita ng Diyos sa ating pong buhay, di po tayo mapapahamak. Hindi lamang po sa nation ito. But ang sabi po ng Panginoon ay nation Israel, ibibigay sa iyo yung lupang tangako, yung promised land. But pwede rin po itong i-apply sa ating buhay. So kung paano kinakailangan natin ng salita, para atin pong mapamahalaan yung atin pong sarili. Kinakailangan para po tayo mabuhay ng tama sa mundong ito mga minamahal, para po tayo lumago sa ating buhay panampalataya, kinakailangan po natin ng guidance or guided by the word. Mga minamahal, kaya kung sabi po din ng talata, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. So sabi po diyan, isagawa. Ibig sabihin, talagang kinakailangan ang salita po ng Diyos sa ating buhay upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Upang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Kaya po pagdating ng verse 8, sabi po diyan, sabi po dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. So, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Yan po yung sabi. So, kinakailangan po palagi ang salita po ng Diyos ay nasa sa atin. So, kung paano sinabihan ng Panginoon si Josue na para kumbagay masamahan mo ang bayang Israel, mapamahalaan mo ang bayang Israel, mga minamahal, ay kinakailangan mo ng salita ng Diyos. So, ganun din sa atin ng buhay, para po tayo makabamuhay ng tama, kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos, mga minamahal. Yan po, guided by the word. So yan po yung katotohanan na dapat po nating malaman, dahil pagka hindi po natin ito nalaman, mga minamahal, ay tayo po mapapahamak. Kaya nga sabi po ng Psalms chapter 1, lagi po, at ito nabanggit ko na rin nung nakaraang Thursday, at akan lang yung isinama sa ating pong pinag-aaralan, dahil hagip po sa ating pong pinag-aaralan, kundi ang kanyang kasiyahan, tinan niyo po, ay nasa kautusan ng Panginoon. But his delight is in the law of the Lord. But anong result na yun? And he shall be like a tree planted by the rivers of waters that bring it forth
his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ano? At ang lahat ng kanyang gagawin ay giginhawa. Ang sabi po ng verse ng Psalms. Bakit ganon? Sabi nga ng talata, sa unang pangungusap, this book of the law. Ano? Ang sabi po, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Yan po yung sabi. Ang sabi po, bandang pahuli ng chapter verse 3, and whatsoever he doeth shall prosper. So, para po tayo po ay mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, para po tayo po ay makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at makasunod sa kalooban ng Diyos, lumago spiritual, kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos. Kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos. Yan po yung dapat po nating malaman, mga minamahal. Kaya sabi po diyan ng talata, sabi nga sa Psalms 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. So malimit po natin mabanggit yan sa ating pong pag-aaral. So guided by the word. Ano? So guided by the word. Ano? So kinakailangan natin ang salita ng Diyos upang tayo po ay mag-guide. Kung saang landasin dapat tayo lumakad. Dahil kung walang salita ng Diyos, kaya maraming tao ang napapahamak dahil walang salita ng Diyos na naggagay sa tamang landasin na dapat nilang tahakin. Ganon din po sa mga mananampalataya ng Diyos. Kaya kung maraming mga mananampalataya ng Diyos ang hindi lumalago spiritually dahil pinababayaan nila yung salita ng Diyos. Kung gusto mo talagang lumago, kung gusto talaga natin lumago spiritually, kung gusto po natin lumago sa ating buhay pananampalataya, you must read the Word of God. Dahil ito po yung utos ng Diyos. So kung ating pong susundin ang utos ng Diyos, mga minamahal, hindi po tayo mapapahama. Tayo po ilalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga sabi ng talata, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Yan ho yung sabi. Kaso maraming mga mananampalataya, even mananampalataya, wag na nating ano yung hindi mananampalataya, ano yung ating aasahan sa kanila. So ang kinakausap talaga dito is yung mga mananampalataya ng Diyos. Dahil tayo ang may banal na espiritu ng Diyos at tayo ang mga anak ng Diyos, kaya kinakailangan nating unawain ito upang tayo po lumago spiritual. At pagka hindi po natin naunawaan itong salita ng Diyos, mga minamahal, ay huwag mong aasahan na ikaw ay lalago. Kaya nga sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Hindi lang po ganon, but thou shalt meditate therein day and night. So, but thou shalt meditate therein day and night. So, yan po yung utos ng Diyos para tayo po makapamuhay sa kalooban ng Diyos, para tayo po ay lumago spiritually, para magawa po natin ang kalooban ng Diyos mong minamahal. Ang sabi po diyan ng talata, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ano? Guided by the word. Ano ang nag-guide sa inyo? Ano po ang gumagabay sa inyo sa inyong buhay? Ano? Mga minamahal, Erehiya, ang gumagabay ay itong gabay ko eh. Yung anting-anting ang gabay, hindi po yun. Ang tunay na gabay sa ating buhay is ang salita ng Diyos mong minamahal. Yan po yung gabay natin na dapat nating lakaran upang tayo makalakad sa kalooban ng Diyos. At pag ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos, dito po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Ano? Diyan po tayo lumalago. At pagka hindi po tayo diyan lumalakad, ay delikado po yan. Iba pong kalooban ang ating pong ginagawa. So dalawa lang po yan. Kapag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, kalooban ng dyablo ang iyong ginagawa. Ano? Yan po yan. Ano? So, kapag hindi mo nauunawaan ang salita ng Diyos, ay hindi ka lalago. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, ng salita po ng Diyos. No? Kaya atin po itong unawain upang tayo po ay mapaalalahanan. Dahil lalo na po ngayon ay napakarami na umaagaw ng ating attention sa salita ng Diyos.
Napakarami ng mga bagay na umaagaw sa atensyon sa salita ng Diyos. Kaya pagka hindi po talaga natin inaral ang katotohanan, madadala po tayo ng mga filosofiya ng mundo, paniniwala ng mundo, at ng mga mahuhuk tayo ng mga bagay ng mundo na inaalok ng mundo. Kaya kinakailangan po nating guided by the Word. Guided by the Word. Kaya nga sabi ng Psalms 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Yan po yung sabi ng talata. Kaya, nasabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kaya nga sabi ng verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Bakit magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti? Dahil yun ang kailangan dito sa mundo. Yun po ang kailangan natin sa mundo. Lalo na po pagka tayo po Kristiyano. Kinakailangan po natin maging matatag. At magpakatapang sa salita po ng Diyos. Yan po yan. Guided by the Word. Nag-guide sa inyo? Inyong barkada? Naku po, ranas ko na po yan. So pagka ang barkada po ang kumbaga ay lagi kong kasama at sila po ang kumbaga ay aking sinusundan, ako po'y napapahamak. Kaya nga ho kayo nakasali sa fraternity Kaya nga ho ako ay natutong uminom Kaya nga ho ako yung natutong manigarilyo Dahil ng barkada. Dahil sila po ang nag-guide sa akin. Sila po ang aking sinasamahan. Minsan lang naman ito. Hanggang sa nasanay na. But salamat na meron tayong salita ng Diyos na magpapalago sa atin. Hindi lamang sa ating buhay, kundi sa spiritual. So kaya po, biyaya ng Diyos na tayo po ay merong salita ng Diyos na inaaral. Dahil ito po ang makakatulong sa atin upang tayo po ay lumago sa ating buhay. Pananampalataya. Gusto niyo pong lumago spiritual? Ay basahin po natin ang salita po ng Diyos. Ay ito pong utos magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Yan po yung sabi. So, na isagawa. So, kaya nga, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Yan po yung sabi ng salita po ng Diyos. Pandalawa, ang sabi po diyan, verse 6 and 7 again, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Ang sabi pa dito, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabubuting kawakasan saan ka man umaroon. Ang sabi po dito, nakita ko pong katotohanan dito is girded. Girded with the word. Pag sinabi pong geared, to prepare oneself for action. Yan po yung ibig sabihin. Prepare. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 14. Ang sabi po dito ng talata. Ephesians chapter 6 verse 14. Ito po ang sabi, akan babasahin. Verse 14 ng Ephesians chapter 6. Stand therefore, having your loins girded about with truth. Ito po yung sabi. Ano sabi? Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. Ang sabi po dito, stand therefore, having your loins girded about with truth. Ano ba yung
loins na yon. Pagdating po ng 1 Peter chapter 1 verse 13. Ito po yung sabi. 1 Peter chapter 1 verse 14. Tingnan niyo po. Sabi po dito, 13. 1 Peter chapter 1 verse 13. Wherefore, gird up the loins of your mind. Yun pala sabi. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip. May baywang palang ating pag-iisip. Ano? Pero hindi po yan. Yung po yung ating pag-iisip. Ano sabi? Kaya't inyong bigkisan ang inyong baywang ng inyong pag-iisip ng ano? Na maging mapagpigil kayo at inyong ilaga na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagparito, sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Sabi diyan, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip. Ano? Loins of your mind. Yung palang loins is baywang. Ano po yung geared? Ang sabi po dito, geared with the word. Anong geared? Bigkisan ng salita ng Diyos. Ang ano? Yung loins, yung ating baywang. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 14, chapter 6 verse 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. So yung ano sabi po dito, loins geared with standard for having your loins geared about with truth. Ano yung truth? Salita po ng Diyos. Ating bigkisan po ang ating pong pag-iisip ng salita po ng Diyos. So kaya upang tayo po ay sabi nga po, sabi po dito, magsitibay nga kayo na ang inyong baywang ay may bigkis ng katotohanan ng katotohanan. Sabi po, standard for having your loins geared about with truth. Yan po yung sabi. About with truth. Kaya sabi po dito, sa verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. So yun po yung dapat po natin makita. Kinakailangan po natin na ang ating pong isip ay saturated, mga minamahal, ng salita po ng Diyos. Fulfilled with the word. Punuin natin ng salita po ng Diyos. Ano? Kaya mga minamahal, kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos. Kaya sabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that mayest observe to do according to all that is written therein. Tingnan nyo yan? Kaya napakahalaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Huwag po natin pababayaan na dadaan ang isang araw na hindi po tayo nakakapagbasa ng Biblia. Huwag pong tayong papayag na ang isipan natin ay nasa-saturate ng mga bagay dito sa mundo. Huwag po, lalo na po sa mga mananampalataya, kundi ang ating pong ilaman sa ating pong pag-iisip ay ang salita po ng Diyos. Kaya nga sabi po dito, sabi po dito, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng mga kautusan na nakasulat dito. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yan po yung sabi. Geared with the word. Ano? Ating pong bigkisan. Ano? Ating pong bigkisan. Ang ating pong baywang ng ating pag-iisip. Ano? Kaya napakahalaga po na yung katotohanan yan na dapat po nating malaman. Dahil pagka hindi po tayo saturated ng Word of God, diyan po tayo utay-utay na matatalo ng kaaway. So, geared with the Word. Sabi po ng Psalms 81, verse 3. Sabi po dito, 81 verse 3,
1 pala and 3 ng Joshua 1 to 3. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa iyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. So, tingnan niyo po, sa tagpo pong ito, marami pong nagkang mamatay dahil ang Israelites po ay matigas ang ulo. Sila po ay rebelde sa Diyos. Kaya po yung 20 above ay pinagpapatay ng Panginoon sa ilang, tapos yung 19 pababa na generation, yun po yung nakapasok dahil sila, ang Israel, ay matigas na ulo. Si Caleb lang at si Joshua ang nakapasok sa promised land dahil matigas ang ulo ng Israelites. Kaya mga minamahal, so pag tayo po ay hindi saturated ng Word of God, tayo po ay namamali. So kaya ang sabi ng Panginoon sa Israel, sundin nyo lang ako, sumunod kayo sa akin. Ay matigas ang ulo ng Israel, kaya yung iba hindi nakapasok sa promised land. Kaya yun po yung sabi. Kaya sabi dito ng Panginoon, ay ang aklat na ito ng kautusan, para iyong mapamunuan, yung bayan yan, hindi lamang guided with the word, geared with the word. Isakbatan mong iyong isipan ng katotohanan. Ito yung ang salita po ng Diyos, ang katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Kaya nga sabi po, this book of the law shall not depart out of thy mouth. So, ang Israel kasi, pinapabayaan nila ang salita po ng Diyos. Nung sila po ay nasa ilang, sila po ay naglilingkod sa Diyos ng mga Amoreyo, ng mga etc. ng bayang kanilang napupuntahan, doon sila naglilingkod, hindi sa Diyos. Why? Dahil sila po ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya ang parusa ng Diyos ay sumasa kanila. Hindi lang guided by the word, girded by the word. Pantatlo, gaze the word. Ano po yung sabing gaze? To fix the eyes in a steady, intent, look, open, with eagerness or studious attention. Tingnan niyo po yan. So, to fix the eyes. Yan po. Kaya nga sabi dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Tingnan niyo po yan sabi. Gaze the word. So, dapat tayo po ay, pag tayo po nag-aaral ng salita po ng Diyos, talagang nandito po ang ating atensyon. Hindi kung saan-saan. Aralin po natin ang salita po ng Diyos, na dito po tayo makakaalam ng katotohanan na sinasabi ng salita po ng Diyos. Kaya sabi po dyan, kaya nga sabi po dito sa Joshua, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Na isagawa mo, ang ayon sa lahat ng kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, yan. Diyan ka sumunod. Yan po. Kaya napakahalaga po ng gaze the word. At iyong basahin, aralin natin to. That, sabi nga, that thou shalt meditate day and night. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe to do according to all that written therein. Observe to do. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Ba't kinakailangan natin ng gaze, the word, upang ating masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, mga minamahal. Kaya yun po yung kinakailangan natin upang tayo po, mga minamahal, ay
makapagpatuloy sa paglilingkod at lumago spiritually. Mga minamahal, guided by the word, girded with the word, gaze the word. Kinakailangan po natin yan. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 18, ang sabi po dito, ang sabi po nito, 119 verse 18, ang sabi po dito, verse 18, ayan. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas ng mga bagay na sa iyong kautusan. Yan po. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Yan po yung sabi. Ano pa sabi sa verse 30? Ang sabi pa po dito, sa verse 30, I have chosen the way of truth. The judgments have I led before me. Ayan po sabi, aking pinili ang daan ng pagtatapat, ang mga kahatulan mo'y nilagay ko sa harap ko. Tingnan niyo, inilagay ko sa harap ko. Itong salita ng Diyos. So kaya mga minamahal, yan po yung ating kailangan. Kung gusto mo lumago sa iyong buhay pananampalataya, kung gusto po nating lumago sa ating pong buhay pananampalataya, sa paglilingkod sa Diyos, sa lahat ng ministeryo nating ginagampanan, hindi tayo paok-ok, kundi sa palago, kinakailangan po natin ng salita ng Diyos. Gaze the word, to fix the eyes in the steady, listen, look, open with eagerness or studious attention. Tingnan niyo po yan, studious attention. Kaya mga minamahal, kinakailangan po natin ng salita po ng Diyos. Kaya sabi po niya verse 30, aking pinili ang daan ng pagtatapat. Yun po yung maganda natin gawin. So paano? Sabi po dito, ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko. Hindi po tayo makakapagtapat sa Diyos, mga minamahal. Tandaan po natin yan, hanggat hindi tayo nabubuhay, nayakap natin ang salita po ng Diyos. Hindi po tayo makakapamuhay sa kalooban ng Diyos kapag hindi po tayo lumalakad sa salita po ng Diyos. Hindi po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya kapag tayo po ay hindi lumalakad sa salita po ng Diyos. Kaya nawa mangyari sa atin to, gaze the word. Mangyari po nawa sa atin yan. Yung mga katotohanan na yan na atin pong napakinggan. Kaya mga minamahal yan po yung sabi, guided by the word, girded by the word, with the word, gaze the word. Number 4, ang sabi po dito ng talata sa verse 6 to 8, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabubuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Pang-apat po natin puntos. Ang sabi po diyan, sa verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti. Number 4, going forward with the word. Ika'y magpatuloy, going forward, nakasama mo ang salita ng Diyos. So sa ating buhay, sa ating buhay pananampalataya, hindi po mawawala ang problema. Pagsubok na dumarating sa ating buhay, napakaraming problema, lalo na po yung sarili natin, ito ho yung problema. Pag hindi po tayo guided by the word, girded by the word, gaze the word, pag hindi po natin nagagawa, sarili po natin yung problema natin. At hindi ho tayo makakago forward.
Kaya maraming mga mananampalataya, mga minamahal, ang nawawala na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nakakapag-going forward sa paglilingkod sa Diyos, tumitigil na sa paglilingkod sa Diyos, hindi lumalago sa buhay Kristiyano because they lack, kulang sila sa salita po ng Diyos. Dahil hindi nga po nagbabasa ng salita ng Diyos. Yan po ang kahalagahan ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal po namin mga taga-subaybay at taga-pakinig, yan po ang kahalagahan ng salita ng Diyos upang tayo po makapagpatuloy. Sabi ng Panginoon, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain. Tingnan niyo po, si Moses po ay talagang inutusan ng Panginoon para kay pagpalain ko, katulad ng lingkod kong si Moises na pinagpala ko, ginabayan ko sa ilang araw at gabi, may haliging apoy sa gabi, may haliging ulap sa umaga, ginabayan ko sila sa paglalakad sa ilang dahil ng salita ng Diyos. Kaya sila nakapagpatuloy dahil ng salita ng Diyos. So, para tayo makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod sa salita ng Diyos, going forward, kinakailangan natin ng salita ng Diyos. Para tayo makapaglingkod, para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin ng salita po ng Diyos. Huwag po sa ating sariling galing. Ang kalalabasan mo, galisin. Hindi po sa ating sariling galing. Not by might, nor by power, but the Spirit of God. Yun po ang kinakailangan natin. Hindi po sa ating sarili. Huwag po tayong aasa sa ating sarili. Dahil, anong magagawa natin kay Satanas? Kaya po tayo nakakapagpatuloy, ito po dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil kung tatanungin yung ating pong sarili, naku po, ang gusto nating sarili, pita ng mata, pita ng laman, kalayawan. Yan po yan. Yan po. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Kaya naman ito napapatay because of the Holy Spirit. Kapag ang banal na Espiritu po ay kontrolado tayo. Humihina po kung laman. Pero pagka sarili natin sinunod, patay ka. Yari tayo. Babagsak po tayo sa ating pong buhay pananampalataya. Kaya humingi po tayo ng biyaya palagi sa Diyos. So kung gusto mo maging go forward, going forward, kinakailangan mo salita ng Diyos. Kaya nga sabi po diyan, verse 8, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. So, nandun po yung courage. Sabi diyan, verse 7, only be thou strong and very courageous. Nandun po yung courage. At yung lakas natin, hindi po sarili natin ang Diyos. Huwag po tayo sa aas natin sarili. Tayo po mahina. Tayo finite. Tayo mahina. Ang Diyos lang malakas. So, kung ang Diyos lang malakas at tayo mahina, ay sabay, lumapit tayo sa Diyos. Ating tanganan ng kanyang salita, ating geared, ang ating sinturunan, ang ating pong baywang na ating pag-iisip. Dahil kung ano yung nilalagay sa iyong isip, yan pong lalabas sa iyong buhay. Kaya mga minamahal, yan po yung ating pong kailangan. Salita po ng Diyos. Going forward with the Word. Kaya kinakapagpatuloy, para tayo makapagpatuloy, salita po ng Diyos. Kailangan natin. At number 5, dito po, sabi po rito, akin muna akong babasahin yung Psalms 19 verse 35. 119 verse 35. Bago mo tayo pumasok sa number 5. Psalms 119 verse 35. Sabi po dito, make me to go in the path of thy commandments. Yan po dapat yung ating prayer. Hindi po in the path of unbeliever. No, hindi po ganun. Hindi po. Sabi, payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kong kinaaliwan. Tingnan niyo po, ang sabi po dyan, siya kong kinaaliwan. Ang sabi po ng talata, make me to go in the path of thy commandments.
For therein do I delight. So, kaya po pala kayo ay willing na gawin yung isang bagay dahil masaya kayo doon. Tama ba? Tama ho ba? Oo. Dahil hindi ho kayo mawiwiling gawin ang isang bagay pag hindi ho kayo masaya. So, ganoon din po tayo. Lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos. Kung tayo ay anak ng Diyos, dapat masaya tayo sa Kanyang salita. At dito tayo lumalakad sa ating buhay pananampalataya. Hindi ho kung saan-saan. Ano? Sabi nga, make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Nasaan po inyong kasiyahan? Nasaan po? So, saan po kayo nasisiyahan? Sa salita po ng Diyos o sa kamunduhan? Hindi po tayo lalago. Huwag niyo pong asahan na tayo po ilalago. Huwag po nating asahan na tayo po ilalago pagka hindi po tayo masaya sa salita po ng Diyos. Huwag po tayo umasa na tayo po ilalago pag tayo po ay hindi masaya sa salita po ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo. So, paano yun? Paano may sasagawa? Verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi. Basahin, isipin. Ano? Upang sabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa buong kautusan. Ano? Ano sabi? Gawin ang ayon sa lahat ng kautusan na nakasulat dito. Yun po yung sabi. At ang sabi po ng talata, tingnan niyo po, at kung magkagayon yung iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Tingnan niyo po yan. So gusto niyo pong maging maginhawa yung lakad? Gusto niyo pong kayo na nabubuhay sa kalooban ng Diyos? Yan po yung sabi. Ano? Yan po yung sabi. Gusto mo going forward? Makapagpatuloy sa paglilingkod? Sa kabila na may mga pagsubok na dumarating? Maging sa sarili natin? Maging ang sarili natin ay kalaban natin? Si Satanas, ang Diablo, pita ng laman, pita ng mata, kalayawan sa buhay, pride of life. Gusto po natin makapagpatuloy sa kabila na mayroong ganyang mga pagsubok, mga balakad sa buhay. Gusto mo pa rin makagoing forward? Kinakailangan mo ng salita po ng Diyos. Sabi ng Diyos, para iyong mapamahalaan ng bayang Israel, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Gusto niyo makarating sa promised land? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Ano? Sabi, patay na si Moses na lingkod, ngayon tumindig ka, sapagkat iyong dadalhin ang bayang Israel doon sa lupa na aking pinangako sa kanila. Ano? Pero, merong isang, may isang sasabihin ako sa iyong katotohanan, huwag mong pababayaan ang salita ng Diyos. Kung paano ako'y sumakay Moises, ganun din dapat sa inyo. Yung salita ng Diyos, huwag mong pababayaan, upang ako'y sumaiyo. So, going forward with the Word, kasama natin ang salita ng Diyos. Gusto mo pong makapagpatuloy sa kabila ng pagsubok, problema, persecution, etc., 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 kailangan mo ng salita po ng Diyos. Ano? Kinakailangan natin ng salita ng Diyos. And the last, number 6, napasarap po nga ang pag-outline kanina. Number 6, sabi po dito, verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. So ano po yung pinakikitang katotohanan dito? May pinakikita pa ho itong katotohanan. Grasp the word. Ito pong salita pa ng Diyos. Pag sinabi pong grasp, hold fast by closing the finger around. Ano? Hawakang mahigpit. Ano? Pag kayo sa labanan, alam niyo po, pagka kayo po ay sasabak sa gera, lalo na po pagka ang inyo pong, lalo na po pagka yung espadahan, hindi po pwede na dalawang daliri lang nakahawak sa espada. Hindi, nakagras po yun. Hawak-hawak. Sa Bible po, meron pong naitala
dahil sa katagalan ng kanila pong paglalaban, sa higpit ng pagkahawak ng espada nila, ng kamay nila sa kanilang espada, mga minamahal, sa higpit ng kanilang hawak, alam niyo po, kumapit na yung kanilang kamay sa puluhan. Dahil hindi po pwede na ikaw ay malambot ang hawak mo sa espada. Para hindi yan, kumbaga ay pagkahinampas mo at naglaban kayo ng espadahan, ay hindi matanggal sa iyong kamay. So, para po tayo po ay hindi matalo ng mga tukso ng dyablo, para po tayo makapagpatuloy sa paglilingkod, para po tayo po ay makapagpatuloy, hindi lang guided, girded, against the word, going forward with the word, govern. Number 6, or number 5, sabi po, grasp. Number 5, grasp the word. Hawakang mahigpit ang salita po ng Diyos. Kaya nga sabi ng 1 Peter, tingnan niyo po. Yung po ating binasa uling 1 Peter. Nasaan na yung 1 Peter po dito? Chapter 1, verse 13. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. Wherefore, gird up the loins of your mind. So, paano mangyayari yun? Kinakailangan mong hawakang mahigpit ang salita po ng Diyos. Grasp the word. Grasp the word, mga minamahal, upang tayo po ay hold fast by closing the finger around. So, kinakailangan po tayo natin itong hawakang mahigpit. Hindi lang literal na hawak dito sa Biblia, kundi kung ano yung ating nababasa sa Biblia, yun po yung ating sundin. At dito po tayo mamuhay ng may katotohanan upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Yan po yung sinasabi ng talata. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. So kung gusto po talaga natin lumagaw, ay ito na. Pagka hindi pa naman tayo po natuto dito sa ating pong pinag-aaralan ito. So para tayo po lumagaw, in either us to be grow in our Christian living. Sabi diyan, guided by the word, girded by the word, with the word, gaze the word, going forward with the word, grasp the word. And number 6, number 5 yung grasp, number 6, govern by the word. Dapat ikaw ay kontrolado ng salita ng Diyos. Hindi sarili mo, masama ito, madaya ito, kundi yung salita ng Diyos, dapat mga minamahal, ang nag-govern sa atin. So, kung sino yung nag-govern sa iyo, doon ka nagpapasakop. So, kung ikay nabubuhay sa kasalanan, si Satanas ang nag-govern sa iyo. Kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng dyablo. So, dapat tayong govern by the word. Hindi govern ng kung sino-sino. Dahil kung sino yung gumugobyerno sa iyo, yun ang iyong ginagawa at sinusunod. So, kita sa iyong buhay kung sino yung nag-govern. Kung ikaw ay namumuhay sa panuntunan ng Diyos at govern ka ng salita ng Diyos, ay dapat nabubuhay ka sa kabanalan. So, paano mabubuhay sa kabanalan? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do, according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good succeed. Yan po yung sabi. Kaya mga minamahal, yan po ang sabi ng Biblia. Nawa po ay inyo pong naunawaan. Una, para tayo lumago spiritually sa ating buhay pananampalataya, kinakailangan naman natin magbasa ng Biblia. At ito yung binigay na katotohanan sa atin ng Diyos. Guided, dapat tayo ng salita ng Diyos. Tayo po ay nabibigkisan ng salita po ng Diyos. Hindi kung ano-ano binibigkis natin sa ating pong isip.
Gaze the word, iyong, kumbaga ay iyong titigan. Sabi, siyempre, pag nagbabasa ka, dapat yung talagang focus ka diyan. Gaze the word. Going forward. Gusto mo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Going forward with the word. Kasama mong salita ng Diyos. So, number 5, grasp it. Grasp the word. Ba, dito ka dapat, hindi lamang. Hawakan mo maigpit. Yung paniniwala mo diyan, dapat diyan ka nakatungtong. Hindi kung saan-saan irihiya. Alaala ko yung kamunyo patay yung aking bayaw. Sabi sa akin, naku utoy, bakit ka bumili ng kalabasa? Ay gumagapang. Sabi daw, bawal daw. At yun daw, may mga matay. Pag daw bumili ng kalabasa, nagapang daw yun. May mamamatay daw. Ay sabi ko, sadya namang mamamatay ang tao hindi lang ngayon. May panahon naman sadya ang tao, sadyang mamamatay. Kaya sabi pa, huwag daw hahabol pagka may patay. Ay sadya namang mamamatay ang tao. Kahit hindi humabol o humabol, patay. Yan yung destination ng tao. Pero ang maganda, lalo na sa mga hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan dito sa nanonood po sa ating online, repent and believe to the Lord Jesus Christ. Magsisi ka na iyong kasalanan, magmakaawa ka sa Diyos, at manampalataya ka sa Panginoon Kristo. Yan po yung sabi ng salita po ng Diyos. So, going forward with the word, grasp the word, and govern. By the word. Yun po yung maganda na katotohanan na ipinadala po ng Diyos sa atin ngayong gabi. So, tayo po yung manalangin, mapagpala naming Diyos. Salamat po sa mga katotohanan na inyo pong muling ipinabatid sa amin. Salamat po sa inyo pong biyaya na kami po ay inyo pong kinahabagang mabuhay pa ngayong araw na ito. Ngayong gabing ito ay kami inabot pa ng buhay na malalakas at nakapakinig muli ng salita po ng Diyos. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa, lalo-lalo na po sa aming pong mga bisitang nakapanood. Nawa o Diyos ay kinausap niyo po sila upang maunawaan nila yung inyong pong salita. At sa aming pong mga mananampalataya, yung katotohanan na nahayag ngayong gabi, ay naway amin pong isabuhay at amin pong isagawa, Panginoon Diyos. Salamat po at ingatan niyo po muli kami sa gabing daraan. Gabayan niyo po kami at salamat po at bigyan niyo po kami ng kapahingahan mamayang gabi, Panginoon Diyos. Sa araw po ng bukas, sa inyong loloobin, magawa po ang inyong kalooban. Salamat po. Ang lahat po ito ay amin po samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so salamat po sa inyo. Salamat po sa nanood at God bless po sa inyong lahat. Bukas po ulit ng ganito din pong oras, kayo po muli sumubaybay sa atin pong online Bible study. God bless po sa inyo lahat.